So alam nga po nating lahat na ang original na binalita ng kampo ni General Casimero ay sa December pa ang susunod nitong laban. Subalit sa ibinilita nga po kahapon ng Ringstar na base umano sa kanilang sources ay posible daw na lumaban ang Angas ng Pinas sa bigating fight card ng Kameda Promotion sa September 23 sa Osaka, Japan, kung saan nakatakda ding magtuo si Kyonosuke Kameda at ang nagpahirap kay Junto Nakatani na si Sebastian Hernandez. Mukha po kasing binabalak ni Koki Kameda ngayon na iset up si Casimero para sa isang rematch kontra kay Kyonosuke Kameda kung sakaling manalo si Kameda kay Hernandez. At kung lumaban man si Casimero sa September at magtagumpay din ito ay magkakaroon ng pagkakataon si Cuadro Alas na bawiin ang pagkatalo niya kay Kameda sa Disyembre. Ganun pa man ay noong nakalipas na buwan lamang po ay nakausap natin ang isa sa mga miyembro ng Team Casimero at sinabi na manunood daw ng event si Casimero sa Japan sa September at ang mananalo umano sa bigating laban ay yun ang sunod na makakatapat ni Cuadro Alas. Kaya posibleng ang tunutukoy nila dito ay ang Kameda versus Hernandez. Pero syempre sinabi po yan sa atin ay noong buwan pa ng Hunyo. Kaya posibleng may mga nagbago sa plano kung totoo ang sinasabi ng source ng Ringstar na may posibilidad na lumaban din si Casimero sa September. Pero base po sa reaksyon ng mga Pinoy fans ay ayaw ng mga ito na makipag-rematch pa si Cuadro Alas kay Kyonosuke Kameda kasi hindi daw ito magandang kalaban. Tatakbo lang daw kasi ulit ito sa ibabaw ng lona kaya baka mahirapan na naman si Casimero dito. Ang dapat umano ng mga tinatapat kay Casimero ay yung matatapang at lumalaban ng sabayan at lakas sa lakas. Sa kabilang banda naman mga idol ay napakaganda naman nga po ng binitawang mensahe ng former welterweight king Errol Spence Jr. matapos niyang magretiro sa sport ng boxing. Ayon kay Spence ay bagamat umano natalo siya sa huling dalawang laban niya matapos maging undefeated 28-0 ay pinaka-proud daw siya sa naabot niya sa kanyang karera ay hindi ang mga kampyonato at titulong nakuha niya. At bagkus ang nahawakan niya daw ng maayos ang kanyang pera at nakapag-ipon. Hindi nalulong sa masasamang bisyo kagaya ng pagsugal. Paliwanag ni Spence na sa mundo daw kasi ng boxing ay 99% umano ng mga boksingero, mapa Hall of Fame legend man daw, ay nagre-retiro ng taghirap at walang ipon. Pero siya umano ay dahil marunong siyang humawak ng pera kaya naman kahit nagretiro na siya ay mabubuhay pa rin daw siya ng komportable. Samantala, matapos nga po ang isang buwan na hindi pagkakasunduan sa negosasyon sa pagitan ng WBO Welterweight World Champion Devin Haney at ng kanyang mandatory challenger na si Keyshawn Davis, ay opisyal na po ngayon na magtutuos na talaga ang dalawa. Ito po ay dahil nanalo na ang Top Rank Promotions ni Bob Arum sa isinagawang purse bid. Wala po kasing nakatapat sa bidding ng Top Rank na $8.5 million. Kaya ibig sabihin po niyan ay paghahatian ni Haney at Davis ang 8.5 million. Pero syempre mas malaki ang porsyento dyan ni Haney. Ayon sa utos ng WBO ay dapat umano bago mag-Desyembre ay mangyari na ang bakbakan ng dalawa. Habang ang knockout artist naman na si Gervonta Tank Davis ay hindi pa rin available lumaban ngayong taon nang dahil sa mga kasong hinaharap niya sa labas ng boxing. Bagamat wala pa rin nakakatalo sa kanya, ay onti-onti nang nakukumbinsi ang ibang mga fans na mukhang ito na daw ang katapusan ng karera ni Davis at palubog na daw ito. Lalo pat nauwi pa umano sa tabla ang huling laban nito kontra kay Lamont Roach Jr. mahigit isang taon na ang nakakalipas. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.